So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong 3 major possible reason kung bakit si Vice President Sara Duterte ay tinanggal bilang body, bilang miyembro, kaanib, kasapi ng National Security Council. Actually, given na po, mga minamahal, yung kanyang pagbanta na ginawa sa ating presidente, kay House Speaker, at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Given na po yun na talagang deserve naman talaga ni Sara Duterte na tanggalin sa NSC. Pero meron po talaga akong nakitang malalim and possible na rason kung bakit tinanggal ng tuluyan itong si Sara Duterte at yung kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. So bakit nga ba member pa din ng National Security Council itong si former President Duterte? Sa mga hindi nakakaalam, lahat naman po kasi ng administrasyon, lahat ng dumadaan na presidente ay pinaka-major problem nila at tinatalakay nila na problema ng bansa is yung national security. So lahat po ng administrasyon nakaranas po ng mga threat, pinag-usapan yung seguridad ng bansa. So kaya po yung mga dating presidente nagiging miyembro po ng National Security Council dahil po may knowledge sila na pwede po nilang sabihin, ituro, i-guide sa loob ng body ng National Security Council. Ngunit ang nangyari kasi mga minamahal, itong mag-amang to talagang katawa-tawa nga naman. 'Di ba napapansin ninyo na hindi naman sila para sa bayan at sila po ay mga possible threat ng bansang Pilipinas kasi parang yung kilos nila ay traidor. Di umano, according sa mga tao na mga nagsasabi na deserve naman talaga matanggal ng mag-amang yan dahil traidor sila sa ating bayan. Pero ano nga ba yung nakikitang reason ni Mima Alicia kung bakit tinanggal itong mag-amang to? Actually, hindi lang yung mag-amang yan, yung mga dati-dati pang mga naging presidente na buhay pa at miyembro pa din ng NSC. Kabilang na din dyan si Gloria, tanggal na din yan. Sila Erap, tanggal na din yan. Pero yung punto dito, talagang kailangan tanggalin itong si Digong at itong si Vice President Sara Duterte. So sa mga hindi po kasi nakakaalam, mga minamahal, yung NSC, yung National Security Council ay binubuo po yan ng mga malalaking tao. Sino yung mga malalaking tao? Siyempre, nandyan yung presidente, nandyan yung vice-presidente, nandyan yung generals, yung chief PNP, diba? Nandyan po yung defense. So, madami pong miyembro ang National Security Council at binibriefing din po yung ISAF, yung NICA, yung mga body po, yung mga miyembro ng National Security Council. Binibriefing po yung mga yan para po sa important matters. Dahil kailangan po nating makabuo ng important decision, lalo pat sa mga kinakaharap na major problem ng ating bayan. So, one of the reason kung bakit natanggal itong si Vice President Sara Duterte dito nga po sa National Security sa NSC, it is that because itong si Sara Duterte ay nanghihikayat yung kanyang ama mismo. Alam ninyo yan, nanghihikayat sa mga retired military personnel, di ba? Na maghimutok, umalsa, 'di ba, dito sa ating gobyerno. Alam ninyo 'yan, 'di ba may mga retired military personnel ang gusto pong bumuo ng destabilization effort sa ating pamahalaan. At kabilang na po diyan mga minamahal, itong mga DDS na hinihikayat nila Digong. Natatandaan nyo tong statement ni Dado? Panoodin ninyo Panoodin ninyo mga minamahal. Which is, kailangan talagang pag-usapan ito. Kasi, threat to sa ating bansa. One of the reason to sa aking nakikita, yung panghihikayat nila sa mga retired military personnel na mag-alsa balusa dito sa ating pamahalaan, atakihin ang ating gobyerno, pabagsakin ang gobyerno. So, tinatalakay po yan sa National Security Council. Tingnan nyo tong video ni Dado ipanood ko sa inyo. Kainan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko Naghihintay lang. Naghihintay lang yung grupo ko Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente.
Putangin na lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tangina ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. So nakikita nyo mga minamahal, yung mga banta ng retired military, actually hindi naman to retired, natanggal to ata sa serbisyo dahil sa kasong panglalaguyo sa mga minor di umano according sa ating sources. Pero itong si Dado, hindi po yan retired, ano siya, umalis, hindi natapos yung kanyang yung kanyang serbisyo. Pero yung punto dito, ano siya kabilang siya sa mga naging miyembro ng military men na nagbabalak na mag-alsabalusa, which is this is very quite alarming, and this is a threat to our national security. Kaya nga sabi ko sa inyo, binibriefing dyan yung ISAP, binibriefing dyan yung NICA para nang sa gayon pag-usapan yung mga important decisions sa ating national security. So one of the reason na to, unang rason kung bakit si Sara Duterte siguro tinanggal sa national security dahil hawak nila itong mga retired military personnel kasi meron tong mga pagkakautang na loob kay Digong, 'di ba? Merong utang na loob tong mga animals na to kay former President Duterte. So hinihikayat nila, may utang na loob ka sa akin, sumama ka, magkodita kayo, 'di ba? Pwedeng ganon. So threat ito sa ating bayan, which is reason na din to kung bakit si Sara Duterte tinanggal doon. Pangalawa, yung issue sa West Philippine Sea, issue sa China. This is a very sensitive topic. Imagine mga minamahal, mayroong inimbitahan. Imagine nyo na lang, sa National Security Council, merong inimbitahan na mga taga-Amerika na magtuturo sa atin, na pwedeng magturo sa atin kung ano yung pwedeng gawin natin. Dito nga po sa lumalaganap, umiinit na issue sa West Philippine Sea. Tapos imagine nyo na lang din, while nagtuturo yung Amerika, while meron silang mga representative na nagtuturo sa atin, nandyan si Vice President Sara Duterte, nandyan si former President Duterte. Alam nyo naman na merong mga pinag-uusapan sa National Security Council na hindi po isinasa publiko. Kumbaga, yung meeting nila is sa kanila lang, mga personal knowledge po. Hindi isinasa publiko. Hindi mini-mainstream. Diba? So, mayroong ganon. So, what if, mga minamahal, na kunyari, yung meeting na yun is very confidential, tapos nandoon si Sara Duterte, nandoon yung kanyang ama na si former President Duterte, alam naman natin na sila po ay mga maka-China di umano, parang feeling ko nga mga Manchurian candidate. Paano kung yung napag-usapan dyan, yung mga confidential topic na nandyan ay ipinadala nila doon sa China. So malaking katawa-tawa na naman po at kahihiyan ang matatanggap ng bansang Pilipinas. So, 'di ba, katawa-tawa 'yon na miyembro sila ng National Security Council, tapos sila pala itong mga trahidor dito sa ating bayan. Lalo pat tingnan nyo, itong si Digong merong gentleman's agreement, itong si Sara hindi mapuna-puna ang China, di ba? Binati pa yung mga founding anniversary, nagcha-Chinese, Mandarin, Fukien, ambot, kung ano pa ba, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Sara Duterte. Every founding anniversary merong pagbati si Sara Duterte, habang yung bansang Pilipinas nirarat-rat ng floating barriers, water cannon. Wala kang pakialam ang ating vice presidente. Hindi niya kino-call out yung ginagawa ng China. 'Di ba? Ang dami niya pang excuses. So para sa akin, malaki pong malaking katatawanan na miyembro ng National Security Council itong mga traidor na taong to. 'Di ba sila yung posibleng mag-traidor sa ating bayan? Kasi hindi nila tinitira yung China, tapos makikita natin na nandoon sa National Security Council, umattend ng mga confidential meeting. So, 'di ba? Nagigets nyo ko? So, sila po is threat sa ating bayan. So, pangalawang reason ko po yan kung bakit siguro tinanggal itong si Sara Duterte, para iwasan na makadalo sa mga confidential meetings itong mag-amang to na pwede nilang i-splok doon sa China. Kasi kita naman natin yung kanilang political wheels, 'di ba? Maka-China sila.
Pangatlo, sa aking nakikita kung bakit tinanggal itong si Sara Duterte is yung patungkol sa impeachment. 'Di ba? So itong si Sara Duterte, mga minamahal, magsasagawa ng impeachment yung kanilang grupo. So sa National Security Council, pinag-uusapan 'yon. Ano yung gagawin natin kapag yung mga taong to ay nag-organize na? 'Di ba pinag-uusapan 'yan doon kasi gulo to eh. Gulo tong gagawin nila, mga minamahal. Pwedeng mag-people power yan ng ano, pero hindi naman threat yung people power nila. Pero mas maganda pa din na maging ready tayo. Kasi tingnan nyo yung people power nila, nilalangaw, 'di ba? Pero yung punto natin dito, pag-uusapan sa National Security Council, yung mga ino-organize nilang grupo. Kasi sabi na lang natin, maliliit lang yung mga grupong yan. E paano pag nagsama-sama yan? Eh di lalaki yan. 'Di ba? So pag-uusapan din yan kasi threat din po yung gagawin ng grupo ni Vice President Sara Duterte once na si Sara ay mai-impeach sa bansang Pilipinas. Pero yung pang-apat natin dito, given na po na itong si Sara Duterte ay nag-threat sa ating presidente, given na po yun, so hindi ko na siya sinama dito sa 3 major reason kung bakit tinanggal itong si Vice President Sara Duterte bilang body ng National Security Council. So, nagigets nyo ko, mga minamahal. So, yun po yung aking napapansin. Actually, yung mga former president, tinanggal na din. Sino nga ba yung mga former president na yan? Hindi lang si Digong. Nandyan si Gloria, nandyan din si Erap. Tinanggal na yan. Pero yung ano dyan, yung punto dyan, kailangan matanggal talaga si Digong. Kasi si Digong, ano yan eh, hindi ko masabi kung Manchurian candidate. Pero yung punto dito, si Digong kasi, hindi din katiwa-tiwala. So, deserve na matanggal ni Duterte dito sa National Security Council kasi silang mag-ama is literally threat sa bansang Pilipinas, 'di ba? So I hope na nagigets nyo ko, mga minamahal, patungkol po sa 3 major reason kung bakit tinanggal itong si Sara Duterte sa National Security Council. So, if magbabasa din ako ng mga comment, mga minamahal, sabi dito na nag-comment, I am no BBM voter but he had the right to protect his administration. Actually, tama yun na si PBBM kasi may reason naman. At saka hindi pwedeng maghimutok yung mga DDS dyan na napaka-unconstitutional. Paano ba yun? Napaka-unconstitutional ng ginawa ng ating presidente sa vice-presidente. 'Di ba? Magrarally kami dahil ginawa niya, tinanggal niya sa NSC si Vice President Sara Duterte. Hindi po ninyo pwedeng ipaglaban yan dahil ang ating presidente, nakalagay po yan sa executive order na may karapatan ang ating pamahalaan na protektahan ang ating bayan. So, mayroon pong karapatan ng presidente na i-reorganize yung National Security Council. Lalo pat hindi naman ito kaakibat ng Senate work, 'di ba? Wala naman. So, mayroon pong karapatan ang ating presidente dyan. Lalo pat nakikita nyo itong si Sara Duterte, napaka-unstable, napaka-unpredictable ng kanyang pag-iisip. Di ba hindi natin mawari kung nasa tamang pag-iisip pa ba siya, may sakit ba siya, narcissistic personality disorder, di ba? So, threat talaga itong si Sara Duterte kung maituturing. Kasi yung kanyang pag-iisip, biruin nyo, papatayin kita, itatapon ko sa West Philippines yung ama mo. Di ba? Imagine na as a vice president and as a lawyer, ganyan ka magsasalita. Like parang hindi mo iniisip kung ano yung law, yung specific na law, yung batas, tapos nakapasa ka sa bar integrated exam na yan, di ba? Tapos, ganyan yung ginagawa mo, parang, di ba? Threat nga na may tuturing itong si Sara Duterte. So, deserve na matanggal ni VP Sara na matanggal bilang National Security Council body or member. Lalo pat ang ating leader na si PBBM, mga minamahal, nakikita nyo naman, napaka-brave at gusto niya makasurvive itong ating administration ng matiwasay laban sa mga taong nagbabalak ng kasakiman para sa ating bayan. Kasi mapapansin ninyo, itong mga Duterte, itong mga DDS, they are thinking about themselves lamang. 'Di ba? Mga personal interest yung kanilang inuuna, hindi interest ng taong bayan. Interest sa pera ng bayan, confidential funds, intelligence funds, kuno, pero ang ginagawa, kinakamkam lang naman pala. So, they're thinking about themselves, mga minamahal. Hindi nila iniisip yung interest ng taong bayan. Iniisip lang nila yung interest nila para sa bansang Pilipinas. Kanilang personal interest, mga personal agenda. So, yun po.
Kayo, ano yung masasabi ninyo, mga minamahal? Alright? So ako, pahingi lang po ako ng likes. I-like nyo yung video na to kung nagustuhan ninyo. Mag-comment kayo kung nagustuhan ninyo at mag-suggest din kayo ng mga panibagong vlogs na gusto nyong i-content ko. Binabasa ko po yan. Tapos i-subscribe nyo to, mga minamahal, itong channel na to, at i-click nyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. Alright? So yan lamang po, mga minamahal. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga kababayan.